Ang marangyang Mercedes S-Class ay humagis sa pagliko papasok sa malawak na driveway. Ang mga gulong nito'y halos umungol sa basang aspalto. Bumuhos ang ulan na parang walang katapusan. Bawat patak ay tila isang maliit na martilyong kumakatok sa bubong ng sasakyan, isang ritmong sumasabay sa kumakabog na dibdib ni Don Rafael Alcantara. Sa edad na 47, nararamdaman niya ang bigat ng bawat taon na yon na parang mga batong nakapasan sa kanyang balikat. Pinatay niya ang makina at nanatili sa loob ng ilang sandali, nakatingin sa mansyon na nagmistulang isang malaking multo sa gitna ng kadiliman at ulan. 3 palapag ng arkitekturang Espanyol, napapaligiran ng mga hardin na minsan ay naging simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay tila nanunuya sa kanyang papalapit na kabiguan. Ang Alcantara Holdings, ang imperyong itinayo ng kanyang lolo at pinalago ng kanyang ama, ay nasa bingit ng pagguho. 5 bilyong piso. Isang numerong paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang halimaw na nagbabantang lamunin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa wakas, bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagod at pagsuko, at lumabas ng sasakyan. Hindi na niya hinintay ang payong mula sa gwardiya. Hinayaan niyang mabasa ng ulan ang kanyang mamahaling suit. Nayari sa Italia, ang lamig nito'y tila gumagapang sa kanyang balat, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng pagkabalisa na nagliliyab sa kanyang kalooban. Pagbukas niya ng malaking pinto, nayari sa nara isang malamig na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Malawak ngunit walang buhay. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa dambuhalang chandelier na kristal, ngunit ang kislap nito'y hindi makapagtago sa lungkot na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Ito ang kanyang kaharian, ngunit pakiramdam niya'y isa siyang bilanggo rito. Sir, magandang gabi po. Ipaghahanda ko na po kayo ng hapunan. Bati ni Tita Lorna ang matandang kasambahay na mahigit 30 taon nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Nakatayo ito sa paanan ng hagdanan, ang muka'y puno ng pag-aalala. Huwag na, Lorna. Wala akong gana. Sagot ni Rafael, ang boses ay magaspang at walang emosyon. Niluwagan niya ang kanyang kurbata na parang isang lubid na sumasakal sa kanya. Siguraduhin mo lang na nakalak ang lahat ng pinto. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya ng diretso sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang sapatos na Italiano ay umalingaungaw sa katahimikan. Ang kanyang patutunguhan, ang kanyang pribadong silidaklatan, ang kanyang opisina, ang kanyang santuaryo. Ito ang nag-iisang lugar sa buong mundo kung saan nararamdaman niya ang kapayapaan. O mas tamang sabihin ang lugar kung saan niya kinukulong ang kanyang sarili kasama ang kanyang mga demonyo. Ang silid na yon ay dati kay Isabel, ang kanyang yumaong asawa. Dito ito nagbabasa, nagpipinta at nangangarap. Nang pumanaw si Isabel 5 taon na, ang nakalilipas ginawa itong opisina ni Rafael. Pinalitan niya ang mga canvas ng mga bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa negosyo, ngunit hindi niya magawang alisin ang amoy ng sampagita na tila permanenteng nanuot sa mga dingding ang pabango ni Isabel. Sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany, sa tabi ng mga tambak na papeles na sumisigaw ng problema, ay nakatayo ang isang litrato. Si Isabel, nakangiti, ang mga matay nangungusap ng pagmamahal at pag-asa. Ang nangiting iyon ang minsang naging lakas niya. Ngayon, ito'y isang paalala ng lahat ng bagay na nawala sa kanya at malapit nang mawala. Isabel, bibiguin na yata kita. Bulong niya sa hangin, ang mga salita'y halos hindi marinig. Humarap siya sa malaking bintana, pinagmamasdan ng ulan na humahampas sa salamin. Sa likod ng bintanang iyon ay ang buong Maynila, isang syudad na minsan niyang sinakop na ngayon ay handa ng panoorin ang kanyang pagbagsak. Napapikit siya, sinusubukang kontrolin ang sakit ng ulo na kumikirot sa kanyang sentido. Kailangan niyang mag-isip.
Mayroon pa siyang 72 oras bago tumawag ang mga bangko para singilin ang mga utang na hindi niya kayang bayaran. 72 oras para gumawa ng isang milagro. Ngunit habang sinusubukan niyang pilitin ang kanyang utak na magtrabaho, isang tunog ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Isang hikbi. Mahina sa simula, halos hindi mapapansin na parang isang naligaw na pangarap. Ngunit narinig niya ito. Nanigas si Rafael, ang lahat ng kanyang pandama ay biglang nagising. Imposible. Siya lang at si Lorna ang gising sa oras na ito at sigurado siyang nasa kusina ang matanda. Sinundan ito ng isa pang hikbi, mas malakas na ngayon, puno ng pighati na hindi maikakaila. Isang uri ng pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa. Isang tunog ng isang taong nawalan na ng lahat ng pag-asa. At ang tunog ay nagmumula sa loob ng kanyang opisina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran na mabilis na napalitan ng init ng galit. Sino ang nangahas? Ang kanyang opisina ay sagrado. Bawal pumasok ang sino man doon nang walang pahintulot niya, kahit si Lorna. Dahan-dahan halos walang ingay naglakad si Rafael pabalik sa pasilyo. Bawat hakbang ay maingat ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Nakarating siya sa tapat ng pinto. Bahagya itong nakaawang. Sa siwang nakikita niya ang malabong liwanag mula sa lampshade sa kanyang mesa. At ang tunog ng pag-iyak ay malinaw na ngayon nagmumula sa loob. Hindi ito magnanakaw. Ang isang magnanakaw ay hindi uupo sa kanyang opisina para umiyak. Sino ito? Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya ang pinto. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo sa kanyang mamahaling leather na upuan ng upuan kung saan siya nagpapasya sa kapalaran ng libu-libong empleyado ay isang babae. Nakayuko ito ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Suot nito ang isang simpleng asul na uniforme ang uniformeng pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya kailanman binigyan ng pansin. Ang maitim nitong buhok ay nakapusod ilang hibla, ang kumakawala, at dumidikit sa basang pisngi nito. Ito si Eliana, ang kanyang kasambahay, ang babaeng naglilinis ng kanyang bahay sa loob ng 8 taon. Ang babaeng halos hindi niya tinitingnan, sa mata ang babaeng para sa kanya ay bahagi lamang ng mga muebles ng mansyon. Nakatayo si Rafael sa may pintuan, hindi makagalaw isang bagyo ng mga emosyon ang nag-aalimpuyo sa loob niya. Pagkalito, galit, at sa ilalim ng lahat ng yon, isang kakaibang kuryosidad. Ano ang ginagawa ng kanyang invisible na kasambahay sa pinakasagradong lugar ng kanyang tahanan sa gitna ng gabi na umiiyak na parang katapusan na ng mundo? Hindi pa siya napapansin ni Eliana, masyadong abala sa sarili nitong kalungkutan. Sa kanyang mga kamay, may hawak itong mga papel na tila sulat. Sa sandaling iyon, sa gabing iyon, bago ang pinakamalaking bagyo sa kanyang buhay, hindi pa alam ni Don Rafael Alcantara na ang babaeng nasa harap niya ang babaeng binaliwala niya sa loob ng halos 1 dekada ang siyang magiging susi sa kanyang kaligtasan o sa kanyang tuluyang pagkawasak. Nagsalubong ang kanyang kilay, ang kanyang panga ay tumigas. Humakbang siya papasok at ang pagklik ng kanyang sapatos sa sahig ay sa wakas ay umagaw sa atensyon ng babae. Itinaas ni Eliana ang kanyang mukha at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga matang yun nakita ni Rafael, hindi lamang ang takot ng isang empleyadong nahuli sa akto, kundi isang pighating napakalalim na tila kaya nitong lunurin ang buong mundo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, tunay na nakita ni Rafael ang babaeng nagngangalang Eliana Reyes. Ang tanong na namuo sa kanyang isipan ay hindi na, bakit ka nandito? Kundi, sino ka talaga? Ang pagkagulat sa mukha ni Eliana ay mabilis na napalitan ng matinding takot. Sa isang kisap mata,
Para siyang isang hayop na nasukol, naghahanap ng lagusan, ngunit wala ng matakbuhan. Mabilis niyang itinago sa likuran ang mga papel na hawak na para bang ang simpleng pagtatagong yon ay mabubura ang kanyang pagkakasala. Tumayo siya mula sa upuan ni Rafael, ang bawat galaw ay alanganin at puno ng hiya. Sir Rafael, patawarin niyo po ako. Nanginginig ang kanyang boses, basag sa pinipigilang pag-iyak. Hindi ko po sinasadya. Alam ko pong bawal dito. Aalis na po ako. Ngunit hindi gumalaw si Rafael. Nakatayo lang siya. Sa may pintuan ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid na nagpaliit sa espasyo at nagpasikip sa paghinga ni Eliana. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga matay matalas parang mga patalim na tumatarak sa kaluluwa ni Eliana. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rafael, ang boses ay malamig at kontrolado na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang marahang pagklik ng seradura ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang tunog na nagsasabing walang aalis hanggat hindi niya sinasabi. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pumasok sa aking opisina at umupo sa aking upuan? Bawat salita ay isang dagok. Napayuko si Eliana, hindi makatingin ng diretso. Wala po sir, kasalanan ko po. Pasensya na po talaga. Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko po ito. Ang huling mga salita ay halos pabulong na isang pagsusumamo na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Handa na si Rafael na magbitiw ng mga masasakit na salita. Handa na siyang ipamukha dito ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang galit. Ngunit nang muli niyang tingnan ang babae, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Hindi lang ito takot ng isang empleyadong mawawalan ng trabaho. Mayroon itong pighating pagkalalim-lalim, isang uri ng sakit na kinikilala niya. Dahil minsan na rin niya itong naramdaman nang mawala si Isabel. Ito ang uri ng sakit na kayang durugin ng isang tao. Ang galit niya ay bahagyang humupa, napalitan ng isang nakakainis na kuryosidad. Ano ang kayang magdulot sa isang tao ng ganitong klaseng pagdurusa? Humakbang siya palapit sa mesa, ang kanyang tingin ay hindi inaalis kay Eliana. Sa 8 taon mo rito, kahit minsan ba pumasok sa isip mo na suwayin ang mga patakaran ko? Umiling si Eliana, ang mga luhay muling namuo sa kanyang mga mata. Hindi po sir, kahit kailan po. Ngayon lang po talaga. Hindi ko na po kasi alam. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Nabasag ang kanyang boses sa huling pangungusap at muli siyang napahikbi. Hindi na napigilan ang bigat na kanyang dinadala. Pinagmasdan siya ni Rafael. Ang babaeng ito na araw-araw niyang nakikita, ngunit hindi tinitingnan, ay biglang nagkaroon ng anyo sa kanyang paningin. Nakikita niya ngayon ang mga guhit ng pagod sa paligid ng mga mata nito, ang kalyo sa mga kamay na nagpapakita ng maraming taon ng mabigat na trabaho, ang luma, ngunit malinis na uniforme na isinuot ng may dignidad. Anong problema? Tanong ni Rafael, ang tono ay hindi na kasing tigas ng kanina. Nag-atubili si Eliana. Bakit niya sasabihin sa taong ito, sa taong walang pakialam sa kanya? Ngunit ang desperasyon ay isang malakas na puwersa. Minsan ito na lang ang natitira mong sandata. Dahan-dahan nanginginig ang mga kamay. Inilabas niya mula sa kanyang likuran ang mga papel na kanina'y pilit niyang itinatago. Inilapag niya ang mga ito sa makintab na mesa na gawa sa mahogany. Mga resulta ng laboratorio, mga reseta ng doktor, at isang sulat mula sa pinakamalaking ospital sa bansa na may nakasulat na halaga sa dulo. Ang anak ko po, sir, halos pabulong na, sabi ni Eliana. Si Lia po. May sakit siya. Kinuha ni Rafael ang mga papel. Hindi siya doktor, ngunit naiintindihan niya ang mga terminong tulad ng complex congenital heart defect
at urgent surgical intervention. Ang kanyang mga mata ay napadako sa sulat mula sa ospital. Nakasaad doon ang diagnosis ang panganib at ang halaga ng operasyon na kailangan upang mailigtas ang buhay ng bata. 2,500,000 piso. Nabitawan ni Rafael ang mga papel na para siyang napaso. 2,500,000. Ilang buwan lang ang nakalipas. Iyon lang ang halaga ng isa sa kanyang mga sports car na bihirang gamitin. Ngayon, sa bingit ng pagbagsak ng kanyang kumpanya, ang halagang yon ay kasing imposible para sa kanya tulad ng para kay Eliana. 16 na taon pa lang po siya, sir. Patuloy ni Eliana, ang boses ay puno ng pagmamahal at sakit. Matalino po siyang bata. Valedictorian po sa klase niya. Pangarap niyang maging doktor. Pero sabi po ng mga doktor, kung hindi siya maooperahan sa loob ng 1 buwan, baka hindi na po siya tumagal. Sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang depensa ni Eliana. Napahagulhol siya, ang mga tunog ng kanyang pag-iyak ay tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Isang pag-iyak ng isang inang nakatingin sa papalubog na araw ng buhay ng kanyang anak. Nakatayo lang doon si Rafael, hawak ang mga dokumento. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat hindi ng sarili niyang problema, kundi ng problema ng iba. Tiningnan niya si Eliana, hindi bilang kasambahay, hindi bilang isang taong mas mababa sa kanya, kundi bilang isang kapwa-taong nagduro sa isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Bakit hindi ka lumapit sa akin noon pa? Tanong niya. Hindi niya alam kung bakit niya ito itinatanong. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliana, isang tawa na walang bahid ng saya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang tingin ni Don Rafael. Sa 8 taon po, sir, kailan niyo po ba ako tinanong kung kumusta ako? Diretsong sabi niya, ang paggalang sa kanyang boses ay napalitan ng hilaw na katotohanan. Kahit pangalan ko po, hindi ko sigurado. Kung alam ninyo, kung hindi nyo titingnan sa listahan ng mga empleyado. Para sa inyo, ako lang ang naglilinis ng dumi ninyo. Paano po ako lalapit sa inyo para humingi ng tulong para sa isang bagay na mas malaki pa sa buong buhay ko? Ang mga salita ay tumama kay Rafael na parang isang malakas na sampal. Totoo. Bawat salita ay totoo. Hindi niya alam ang pangalan ng anak nito. Hindi niya alam kung saan ito nakatira. Hindi niya alam ang mga pangarap nito o ang mga kinatatakutan nito. Para sa kanya, si Eliana Reyes ay isang anino lamang na tahimik na gumagalaw sa kanyang mansyon, isang aninong nag-iiwan ng kalinisan at kaayusan. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa loob ng opisina, 2 tao mula sa magkaibang mundo ang nakatayo, pinag-isa ng isang emosyong universal, ang desperasyon. Muling tiningnan ni Rafael ang mga papel sa mesa, ang mga numero, ang mga technical na termino, ang bigat ng isang buhay na nakasasalay sa balanse. Dumating siya sa silid na yon upang harapin ang sarili niyang problema, isang imperyong gawa sa pera at kapangyarihan na malapit ng maglaho. Ngunit sa kanyang harapan ngayon ay isang problemang mas malaki, mas dalisay at mas masakit. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Hindi niya namalayan ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinuyom. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng umiiyak sa kanyang upuan, ay may problemang mas malinaw kaysa sa kanya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang pagdurusa nito ay nagbigay ng perspektibo sa sarili niyang pagbagsak. Ang mga salita ni Eliana ay nanatiling nakabitin sa hangin, matalas, at hindi maikakaila. Pinunit nito ang bula ng karangyaan na matagal nang bumabalot kay Rafael, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya'y hubad, hindi bilang isang bilyonaryo, hindi bilang isang alkantara,
kundi bilang isang tao na nagkulang. Ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa mga mata ni Eliana at muling pinagmasdan ang mga dokumento sa mesa. Ngunit ngayon, hindi na lamang mga numero at diagnosis ang nakikita niya. Nakikita niya ang mukha ng isang 16 na taong gulang na dalagitan na nangangarap maging doktor, isang pangarap na maaring hindi na matupad. Valedictorian, bulong ni Rafael, inuulit ang salitang ginamit ni Eliana. Matalino ang anak mo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana sa gitna ng kanyang mga luha. Ang pagmamalaki ng isang ina. Sobra po, sir. Mana sa lola niya. Sabi po niya gusto niyang maging cardiologist para matulungan ang mga batang tulad niya na may sakit sa puso. Umupo si Rafael sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa, isang kilos na hindi niya namalayan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa upuan sa harapan niya. Maupo ka, Eliana. Nagulat si Eliana. Sa 8 taon ngayon lang siya inalok na umupo sa presensya ni Don Rafael. Alanganin siyang umupo sa dulo ng upuan ng kanyang postura ay nananatiling magalang at alerto. Pinagmasdan ni Rafael ang babaeng nasa harap niya. Ang uniforme nitong asul ay kupas na sa kalululutot laba ngunit malinis. Ang kanyang mukha ay simple, walang kolorete, ngunit mayroon itong tibay na hindi maitatago ng pagod at pighati. At ang kanyang mga mata, sa likod ng kalungkutan, may kislap ng talino. Isang ideya, isang kakatwa, at desperadong ideya ang biglang pumasok sa isip ni Rafael. Marahil ay dahil sa pagod, marahil ay dahil sa sarili niyang desperasyon, o marahil ay dahil sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sinabi mo kanina na matalino ang anak mo. Nagmana sa lola. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Sa iyo hindi ba nagmana? Naguluhan si Eliana sa tanong. Nagtapos lang po ako ng high school, sir. Hanggang doon lang po ang kinaya ng mga magulang ko. Hindi kumbinsido si Rafael. Mayroon sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa pagpili niya ng mga salita na hindi tugma sa isang taong hanggang high school lang ang natapos. Inabot niya ang isang folder mula sa tambak ng mga papeles sa kanyang mesa. Ito ang quarterly financial report na pinagpuyatan ng kanyang mga accountant, isang dokumentong puno ng mga numero na nagpapasakit sa kanyang ulo. Tingnan mo ito. Sabi niya inilapag ang folder sa harap ni Eliana. Napakunot ang noo ni Eliana. Sir, financial report po ito. Hindi ko po. Tingnan mo lang, pagputol ni Rafael. Gusto kong malaman kung ano ang nakikita mo. Huwag mong sabihing hindi mo maintindihan. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang napapansin mo. Ito ay isang pagsusulit. Isang walang kabuluhang pagsusulit na idinikta ng kanyang biglaang kapritsyo. Ngunit para kay Eliana, ito ay isang utos mula sa kanyang amo. Dahan-dahan kinuha niya ang folder. Ang kanyang mga daliring sanay sa paghawak ng basahan at panlinis ay maingat na binuklat ang mga pahinang puno ng mga spreadsheet at graph. Sa unang minuto, katahimikan lang. Inaasahan ni Rafael na isa sa uli nito ang folder at sasabihing wala siyang naiintindihan. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Nakita niya kung paano gumalaw ang mga mata ni Eliana, mabilis na tumatakbo sa mga hilera ng numero. Mula sa kita, patungo sa gastos, mula sa assets patungo sa liabilities. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot sa konsentrasyon. Dito po, sabi ni Eliana, pagkalipas ng halos 5 minuto, itinuturo ang isang partikular na seksyon sa ilalim ng operating expenses. Ang consultancy fees niyo po, tumaas ng 300% sa loob ng 2 taon. Pero ang kita niyo po, bumaba ng 15% sa parehong panahon. Hindi po ba dapat kung gumagastos kayo ng ganito kalaki para sa mga consultant ay tumataas ang kita niyo, hindi bumababa? Natigilan si Rafael. Iyon mismo ang tanong na binaliwala ng kanyang CFO
na si Miguel na sinabing ito'y necessary strategic investment. Nagpatuloy si Eliana, hindi pa rin inaalis ang tingin sa mga papel. At ito pa po, sir, ang miscellaneous expenses nyo pare-pareho. Ang eksaktong halaga, bawat buwan, sa loob ng 1 taon. 50,000. Imposible po iyon. Ang miscellaneous pa iba-iba po dapat iyan. Kapag ganitong eksakto at paulit-ulit, ibig sabihin, nakaprogram na gastusin, hindi na po yun miscellaneous. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paano niya ito nakita? Ang kanyang buong accounting department na binabayaran niya ng milyon-milyon ay hindi napansin ang simpleng lohika na yon. Paano mo nalaman ang mga yan? Tanong ni Rafael, hindi na maitago ang pagkamangha sa kanyang boses. Nag-angat ng tingin si Eliana, tila nahihiya. Noong high school po, pangarap ko pong maging accountant. Sumasali po ako sa mga quiz bee sa math. Paborito ko po ang mga numero. Para po silang mga piraso ng puzzle na nagsasabi ng isang kwento. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat para kay Rafael. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang hamak na kasambahay. Siya ay isang nawawalang henyo, isang talinong nasayang, at itinago sa likod ng isang asul na uniforme. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na alam niyang kabaliwan, ngunit ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at may bigat. Ako rin ay may problema. Isang problemang mas malaki pa sa inaakala mo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang 5 bilyong pisong utang, ang banta ng pagbagsak, ang pagtataksil na nararamdaman niya, ngunit hindi niya mapatunayan. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Eliana. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, puno ng pag-unawa at atensyon na hindi niya nakuha mula sa kanyang mga board member. Nang matapos si Rafael, isang matinding katahimikan ang muling namayani. Ang ulan sa labas ay tumila na. Naiintindihan ko po, sabi ni Eliana sa wakas. Hindi. Pagtatama ni Rafael, hindi mo pa naiintindihan ang gusto kong sabihin. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili sa kabaliwang sasabihin niya. Eliana Reyes, tutulungan mo akong iligtas ang aking kumpanya. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. Napatanga si Eliana, naguguluhan. Sir, paano po isa lang po akong, hindi ka lang isa lang? Pagputol ni Rafael ang kanyang boses, ay puno ng kombiksyon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Nakita mo sa loob ng 5 minuto ang mga bagay na hindi nakita ng mga taong binabayaran ko ng malaki. Kailangan ko ng mga matang tulad ng sayo, mga matang hindi nabubulag ng mga titulo at politika sa opisina. Kailangan ko ng isang taong titingin sa mga numero at sasabihin sa akin ang totoong kwento. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eliana at sa kanyang tingin, nakita ni Eliana hindi ang isang aroganteng amo, kundi isang taong nalulunod na kumakapit sa isang piraso ng kahoy. Tulungan mo akong alamin kung sino ang nagtataksil sa akin. Tulungan mo akong hanapin kung saan nawawala ang pera. Bigyan mo ako ng 3 araw. Magtrabaho ka para sa akin, hindi bilang kasambahay, kundi bilang consultant ko. Pero, ang anak ko po, at doon sinabi ni Rafael ang mga salitang magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Iligtas mo ang aking imperyo, Eliana, at ililigtas ko ang anak mo. Ako ang magbabayad ng buong operasyon niya, gaano man kalaki ang halaga. Iyan ang aking pangako. Ang mga mata ni Eliana ay nanlaki puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Ang alok ay tila isang panaginip, isang himala na bumaba mula sa langit sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Ang kaligtasan ng kanyang anak kapalit ng kanyang talino. Tiningnan niya si Don Rafael, ang taong kinatatakutan, at iniiwasan niya sa loob ng 8 taon. Ngayon,
Sa ilalim ng malabong ilaw ng kanyang opisina, nakikita niya ito bilang kanyang tanging pag-asa. At siya isang hamak na kasambahay ang tanging pag-asa nito. Dahan-dahan tumango si Eliana, isang halos hindi mahahalata, ngunit tiyak na paggalaw. Ang mga luhang tumulo mula sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa pighati. Ito ay mga luha ng isang bagong silang na pag-asa. "Sige po, sir," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig. "Tinatanggap ko po." Sa gabing iyon, sa gitna ng mga dokumento ng isang naghihingalong kumpanya at mga papeles ng isang batang may sakit, isang hindi kapani-paniwalang kasunduan ang nabuo. Isang alyansa sa pagitan ng hari at ng alipin na kapwa nakatayo sa bingit ng kani-kanilang mga bangin na magkasamang tatalon sa kawalan umaasang makahanap ng pakpak sa kanilang pagbagsak. Kinaumagahan sumikat ang araw na may dalang kakaibang pag-asa. Ang hangin ay malinis matapos ang magdamag na ulan at ang mga hardin ng mansyon ay tila mas luntian at masigla. Ngunit sa loob ng opisina ni Don Rafael, isang bagyo ng ibang uri ang nagsisimula pa lamang mamuo. 6:00 pa lang ng umaga, naroon na si Eliana. Ngunit hindi na siya nakasuot ng kanyang kupas na asul na uniforme. Suot niya ang pinakamatinong damit na mayroon siya isang simpleng puting blusa na ilang taon na niyang itinago para sa mga espesyal na okasyon at isang itim na pantalon na maingat niyang pinlansya. Ang kanyang buhok ay nakapusod pa rin, ngunit mas pulido. Kung titingnan, para siyang isang office clerk, hindi isang kasambahay. Pagpasok niya sa opisina, naamoy niya agad ang aroma ng bagong timplang kape. Naabutan niya si Don Rafael na nakaupo na sa kanyang mesa, ngunit sa halip ng mga financial report ang nasa harap nito ay isang blangkong legal pad at isang pluma. Ang kanyang mukha ay pagod, kitang-kita ang kakulangan sa tulog, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong sigla, isang determinasyon na matagal nang nawala. "Magandang umaga, Eliana," bati ni Rafael, itinuturo ang isang tasang umuusok sa gilid ng mesa. "Nagpatimpla ako ng kape para sa'yo." "Salamat po, sir," sagot ni Eliana, bahagyang nagulat sa kabaitan nito. Kinuha niya ang tasa at maingat na umupo sa silyang inupuan niya kagabi. Ang pakiramdam ay surreal. Kagabi, isa siyang desperadong ina na umiiyak sa dilim. Ngayon, kaharap niya bilang kasosyo ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. "Gusto kong linawin ang mga bagay-bagay," simula ni Rafael. "Mula ngayon dito sa loob ng silid na ito, hindi ka kasambahay. Ikaw ang aking financial analyst. Ang opinyon mo ay kasing halaga ng opinyon ko. Malinaw ba?" Tumango si Eliana, nararamdaman ang bigat at kahalagahan ng tiwalang ibinibigay sa kanya. "Opo, sir. Una sa lahat, kailangan nating maging maingat. Walang dapat makaalam nito, lalo na si Miguel." Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang pinsan ay nagdulot ng isang anino sa mukha ni Rafael. "Para sa lahat, narito ka pa rin para maglinis. Ngunit ang tunay mong trabaho ay suriin ang bawat dokumento, bawat transaksyon sa nakalipas na 3 taon. Sa sumunod na ilang oras ang opisina ay naging kanilang war room. Inilatag ni Rafael ang lahat, mga bank statement, mga kontrata, mga payroll, mga resibo. Para kay Eliana, para siyang isang batang pinapasok sa isang dambuhalang candy store. Ang bawat numero ay isang piraso ng impormasyon. Bawat dokumento ay isang posibleng clue. Tahimik siyang nagtrabaho, ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng mga papel at ang mahinang pagtipa sa calculator. Samantala, sa labas ng kanilang lihim na mundo, ang normal na takbo ng buhay sa mansyon ay nagpatuloy. At dito nagsimula ang unang hamon. Bandang 9:00 ng umaga, kumatok si Tita Lorna sa pinto ng opisina. "Sir Rafael, excuse me po," sabi ng matanda, bahagyang sinisilip ang loob. "Oras na po para linisin ang opisina." Ang kanyang tingin ay napunta kay Eliana na nakaupo at seryosong nagsusulat sa isang kwaderno.
Kumunot ang noo ni Tita Lorna, isang halo ng pagtataka at hinala ang mababasa sa kanyang muka. Ako nang bahala dito, Lorna. Mabilis na sagot ni Rafael. May pinapagawa lang akong espesyal na inventory kay Eliana. Huwag mo na kaming istorbohin maliban kung importante. Tumango si Tita Lorna, ngunit hindi nawala ang pagdududa sa kanyang mga mata. Sa 30 taon niya sa mansyon, ngayon lang niya nakitang nag-utos si Rafael ng inventory sa isang kasambahay sa loob mismo ng pribadong opisina nito. Lumakad siyang paalis, ngunit alam ni na Rafael at Eliana na ang kanilang kilos ay binabantayan na. Ang mas malaking pagsubok ay dumating bago magtanghalian. Isang malakas at masayang boses ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Rafa, pinsan. Nasaan ka? Dala ko ang paborito mong ensaymada. Si Miguel C., ang CFO ng Alcantara Holdings, ay pumasok sa mansyon na parang hari. Kasama niya ang kanyang asawang si Sofia, isang babaeng ang bawat kilos ay sumisigaw ng karangyaan mula sa kanyang designer na damit hanggang sa kanyang alahas na kumikinang. Nasa opisina siya. Narinig nilang sabi ni Tita Lorna. Bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Rafa, anong drama ito? At nagkukulong ka rito? Bungad ni Miguel, ngunit natigil siya nang makita si Eliana na nakaupo sa tapat ng kanyang pinsan, napapaligiran ng mga dokumento ng kumpanya. Napatayo si Eliana sa gulat, ang kanyang mukha'y namula. Well. Anong meron tayo rito? Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Tinaasan niya ng kilay si Eliana mula ulo hanggang paa. Nagsasagawa ba tayo ng employee evaluation sa mismong opisina? Rafa, o baka naman, ito ang bago mong alag? Ang salitang alang ay binitiwan ng may mali siya na para bang si Eliana ay isang aso o isang laruan. Naramdaman ni Eliana ang init ng hiya na gumapang sa kanyang pisngi. Gusto niyang magtago maging invisible muli. Ngunit bago pa siya makagalaw nagsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bakal sa ilalim. Miguel, Sofia, magandang umaga. Si Eliana ay tinutulungan akong ayusin ang ilang personal na papeles. May kinalaman sa mga ari-arian ni Isabel. Ang paggamit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay isang matalinong hakbang. Walang sino man ang nangahas na questionin ang anumang bagay na may kinalaman kay Isabel. Tumingin si Miguel kay Eliana, pagkatapos ay kay Rafael isang kalkuladong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ganoon ba? Napakasipag naman pala ng ating kasambahay. Mag-ingat ka lang, baka hindi marunong magbasa ng numero yan at malugi pa ang mana mo. Nagtawa siya, isang tawang pilit. Hindi pinansin ni Rafael ang biro. Ano ang kailangan ninyo? Wala naman. Sabi ni Sofia habang pinapasadahan ng tingin ang mamahaling palamuti sa silid. Nadaan lang kami para kamustahin ka. Mukha kang stress kahapon. Huwag kang mag-alala, Rafa. Malalagpasan din natin to. Pamilya tayo, di ba? Ngumiti si Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at mapanuri. Lalo na nang tumingin ito kay Eliana. Para kay Sofia, ang pagkakaroon ng isang kasambahay sa loob ng sagradong silid na ito ay isang paglabag sa kaayusan ng kanilang mundo. Isang hamak na utusan na nasa lugar ng mga amo. Sige, aalis na rin kami, sabi ni Miguel. May meeting pa ako sa bangko. Ipapaalala ko lang sa kanila na matatag pa rin ang Alcantara Holdings. Ako nang bahala, pinsan. Tinapik niya ang balikat ni Rafael bago sila tuluyang umalis. Nang magsara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Napaupo si Eliana, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang pangmamata ni Sofia at ang mapanlokong kabaitan ni Miguel ay mas masakit pa sa isang sampal. Tumingin si Rafael kay Eliana. Huwag mo silang pansinin. Pero sir, tama po sila. Sino po ba ako para
Ikaw si Eliana Reyes, putol ni Rafael ang kanyang bighating tingin ay nakatutok sa kanya. At sa ngayon, ikaw ang pinakamatalinong tao sa silid na ito. Huwag mong kakalimutan iyan. Ang mga salitang yon na binitiwan ng may ganap na sinseridad ay nagbigay ng bagong lakas kay Eliana. Itinuwid niya ang kanyang likod. Ang hiya ay napalitan ng determinasyon. Oo, isa siyang kasambahay. Ngunit dito sa loob ng silid na ito, siya ang alas ni Don Rafael at hindi niya sasayangin ang tiwalang iyon. Opo, sir. Sabi niya mas matatag na ngayon. Balik na po tayo sa trabaho. Kinuha niya muli ang mga papeles. Ngunit ngayon, may bago nang nag-aalab sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito tungkol sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Ito na rin ay tungkol sa pagpapatunay sa kanyang sariling halaga sa harap ng mga taong ang tingin sa kanya ay basura lang. Lumipas ang maghapon na parang isang mahabang sandali lamang. Sa loob ng opisina ni Rafael, ang dalawa ay parang mga arkeologong naghuhukay sa mga guho ng isang bumagsak na sibilisasyon. Bawat ledger, bawat invoice, bawat kontrata ay kanilang sinusuring mabuti, naghahanap ng mga bitak, ng mga anomalya ng kahit anong hindi umaayon sa kwento. Si Rafael, na sanay mag-utos at magdelegar ay natagpuan ng sarili na matiyagang nagbubuklat ng mga lumang file. Ngunit si Eliana, ang tunay na nagliliwanag. Ang kanyang isipan ay parang isang makinang mabilis na nagpoproseso ng data. Nakikita niya ang mga pattern na hindi nakikita ng iba. Kinokonekta niya ang mga tuldok na tila walang kaugnayan. Sir, napansin niyo po ba ito, man? Sabi ni Eliana. Bandang hapon, ang kanyang boses ay may bahid ng pananabik. Itinuro niya ang isang serye ng mga transaksyon sa bank statement ng kumpanya. Bawat buwan sa loob ng 24 na buwan, mayroong isang malaking withdrawal na eksaktong 2 milyong piso. Oo, iyan ang bayad para sa mga consultant na sinasabi mo. Sagot ni Rafael, naaalala ang kanilang napag-usapan kagabi. Kay Miguel nanggaling ang rekomendasyon na yan. Sabi niya, sila ang pinakamagaling sa industriya. Ano po ang pangalan ng kumpanya? Tanong ni Eliana, ang kanyang mga matay, hindi inaalis sa mga numero. Synergy Solutions. Sagot ni Rafael. Isinulat ni Eliana ang pangalan sa kanyang kwaderno at binilugan ito ng 3 beses. 2 milyon kada buwan. Ibig sabihin, 48 milyong piso sa loob ng 2 taon. Sir, para sa ganyang kalaking halaga, dapat po meron tayong mga report, mga pag-aaral, mga resulta na nagpapatunay na epektibo ang kanilang serbisyo. Nasaan po ang mga yon? Natigilan si Rafael. Ngayon niya lang napagtanto. Tinanong ko si Miguel tungkol dyan minsan. Sabi niya, ang kanilang trabaho ay highly confidential at ang mga resulta ay makikita sa long-term stability ng kumpanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Eliana. Long-term stability. Sir, ang kumpanya niyo po ay nasa bingit ng pagbagsak. Anong klaseng katatagan ang ibinigay nila? Ang tanong ay rhetorical, ngunit tumama ito kay Rafael na parang isang suntok. Nagtiwala siya. Nagtiwala siya ng lubos sa kanyang pinsan. Hanapin mo ang lahat ng papeles na may kinalaman sa Synergy Solutions. Utos ni Rafael, ang kanyang boses ay naglalaman na ng yelo. Ilang minuto silang naghalungkat hanggang sa mahanap ni Eliana ang isang manipis na folder na may tatak na Synergy Solutions. Sa loob, wala itong gaanong laman, isang kontrata na pirmado ni Miguel C. sa ngalan ng Alcantara Holdings at isang listahan ng mga petsa ng pagbabayad. Walang business profile, walang listahan ng mga serbisyo, walang mga report, wala kahit ano. Isang multo, bulong ni Eliana. Nagbabayad po kayo ng milyon-milyon sa isang kumpanyang multo. Habang nakatitig si Rafael sa walang lamang folder, naramdaman niya ang pag-akyat ng galit at pagtataksil sa kanyang dibdib. Paano siya naging ganito kabulag? Ngunit bago pa man niya mailabas ang kanyang sama ng loob,
Isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan ng silid. Ang cellphone ni Eliana. Isang murang cellphone na halatang luma na. Humingi siya ng paumanhin kay Rafael at mabilis na sinagot ang tawag ang kanyang muka. Ay biglang napuno ng pag-aalala. "Hello, tita. Bakit ka tumawag?" "Nasa trabaho ako." "Ano? Bakit? Anong nangyari?" Sige, papunta na ako." Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang papel. Ang tibay at talinong ipinakita niya buong araw ay biglang naglaho na palitan ng purong takot ng isang ina. "Sir, si Leah po." Nanginginig niyang sabi. Nahihirapan daw pong huminga. Isinugod po siya sa ospital ng tiyahin ko. Walang tanong-tanong, walang pag-aalinlangan. Tumayo si Rafael. "Tara na." "Po sir, hindi po kailangan." "Sinabi kong tara na." Mariing sabi ni Rafael kinuha ang susi ng kanyang kotse. Anong ospital? Sa biyahe papuntang ospital ang katahimikan sa loob ng Mercedes ay mas mabigat pa kaysa sa trapik sa EDSA. Ang isip ni Rafael ay puno ng synergy solutions at ng pagtataksil ni Miguel, ngunit ang kanyang puso ay naroon sa babaeng katabi niya na tahimik na umiiyak habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakita niya kung paano kumapit si Eliana sa kanyang lumang bag, kung paano nanginig ang kanyang mga labi sa bawat paghinga. Ang babaeng ito na kayang makipagbuno sa mga komplikadong financial statement ay ganap na walang kapangyarihan pagdating sa kalusugan ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Rafael ang tunay na kahulugan ng kahinaan. Pagdating nila sa emergency room ng isang pampublikong ospital, isang eksena ng organisadong kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Mga doktor at nurse na nagmamadali mga pasyenteng dumadaing ang amoy ng gamot at sakit. Mabilis na nakita ni Eliana ang kanyang kapatid sa isang sulok at tumakbo siya palapit dito. Si Rafael ay sumunod sa likuran ang kanyang mamahaling suit at sapatos ay tila hindi bagay sa lugar na yon. Nasa loob pa siya. Sabi ng tiyahin ni Leah ang mukha'y puno ng pag-aalala. Inaasikaso ng mga doktor. Bigla na lang siyang nanikip ng dibdib kanina habang nag-aaral. Lumipas ang mga minuto na parang oras. Si Eliana ay palakad-lakad, hindi mapakali. Si Rafael naman ay tahimik na nakatayo sa isang gilid, isang tahimik na anino na nagmamasid. Nakita niya ang takot, ang pag-asa, ang panalangin sa bawat kilos ni Eliana. Sa wakas, lumabas ang isang doktor na pagod ang itsura. "Mrs. Reyes." "Ako po, Doc." Sagot ni Eliana, halos tumakbo palapit. "Kumusta po ang anak ko?" "Na-stabilize na namin siya," sabi ng doktor. Pero kailangan na talaga siyang maoperahan. Lumalala ang kondisyon ng puso niya. Bawat atake na tulad nito ay nagpapahina sa kanya. "We are running out of time." Ang mga salita ay tumama na parang isang hatol. Running out of time. Napasandal si Eliana sa pader, ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanyang pagtatrabaho ay tila nauuwi sa wala. Ang kalaban niya ay hindi lang pera, kundi oras. Sa sandaling iyon, humakbang si Rafael. Humarap siya sa doktor. "Doktor, ako si Rafael Alcantara. Anong kailangan para mailipat ang pasyente sa pinakamagaling na pribadong ospital sa lalong madaling panahon?" Nagulat ang doktor na kilala ang pangalan. Nagulat din si Eliana, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Gagawin ko ang lahat," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. "Ihanda ninyo ang ambulansya. Ako na ang bahala sa lahat." Tumingin siya kay Eliana at sa kanyang mga mata, nakita ni Eliana hindi ang isang amo na tumutupad sa isang kasunduan, kundi isang taong tumutulong sa isang kapwa-tao. Ang alyansa na nabuo sa loob ng isang madilim na opisina ay nasubok ngayon sa maliwanag.
at malupit na realidad ng isang emergency room. At sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, isang maliit na butil ng pasasalamat ang sumibol sa puso ni Eliana. Ang lalaking ito, na puno ng sariling problema, ay piniling unahin ang problema niya. At dahil doon, alam niyang lalaban siya. Hindi lang para sa kanyang anak, kundi para na rin sa lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong lumaban. Ang biyahe papunta sa St. Andrews Medical Center, isa sa mga pinakamahal at pinakamodernong ospital sa bansa, ay mabilis at walang sagabal. Pinangunahan ng ambulansya ang daan, ang sirena. Nito'y humahawi sa siksikang trapiko ng gabi. Sa loob ng Mercedes, walang nagsasalita. Si Eliana ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na nagdaraan, ngunit ang kanyang isip ay nasa ambulansyang nasa unahan nila kung saan nakasakay ang kanyang anak. Si Rafael naman, ang nagmamaneho ang kanyang mga kamay, ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang isip ay isang magulong pinaghalong galit-awa at isang kakaibang pakiramdam ng responsibilidad. Pagdating sa ospital, isang pangkat ng mga mediko ang naghihintay. Si Leah ay agad na dinala sa Cardiac Intensive Care Unit. Ang lahat ay gumalaw nang may kahusayan na mabibili lamang ng pera, isang mundong napakalayo sa kaguluhan ng pampublikong ospital na pinanggalingan nila. Habang inaasikaso ang papeles sa admission, napansin ni Rafael ang pag-aatubili ni Eliana. Nakatayo ito sa isang sulok tila nahihiya at hindi bagay sa marangyang lobby ng ospital. "Sir, sobra-sobra na po ito," mahinang sabi ni Eliana. "Ang usapan po natin, pagkatapos ko po kayong matulungan." "Ang usapan natin ay ililigtas ko ang anak mo." Mariing sagot ni Rafael, hindi inaalis ang tingin sa kahera. "Hindi sinabi kung kailan. Ang puso ng anak mo ay hindi makapaghintay sa mga financial report ko. Ito ang tama. Ito ang kailangang gawin." Pagkatapos ay hinarap niya ito. "Ngayon ang kailangan kong gawin mo ay maging malakas para sa kanya. Hayaan mo akong alalahanin ang lahat ng iba pa." Maliwanag? Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Eliana, ngunit sa pagkakataong ito, ito'y luha ng pasasalamat. Tumango siya, walang masabi. Iniwan ni Rafael si Eliana sa ospital upang mabantayan si Leah at bumalik sa mansyon. Mag-aalas 10 na ng gabi, ngunit ang kanyang isip ay mas gising pa kaysa dati. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay naging isang malamig at matalas na determinasyon. Ang pagtataksil ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito na rin ay tungkol sa buhay na muntik nang mawala dahil sa kasakiman. Pagpasok niya sa kanyang opisina, hindi niya binuksan ang ilaw. Tumayo siya sa dilim, hinahayaan ng kanyang mga mata na masanay. Ang amoy ng lumang papel at kape ay bumalot sa kanya. Tiningnan niya ang mesang pinagtrabahuhan nila ni Eliana. Ang kanyang kwaderno ay naiwan doon bukas sa pahinang may nakasulat na Synergy Solutions na nakabilog ng 3 beses. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang pribadong investigador, isang dating pulis na may utang na loob sa kanya. "Raul, kailangan ko ng pabor." Sabi ni Rafael, ang boses ay mababa at mapanganib. "May isang kumpanya, Synergy Solutions. Gusto kong malaman ang lahat tungkol dito. Sino ang mga may-ari? Kailan ito itinatag? Lahat. Kailangan ko ang impormasyon bago sumikat ang araw." Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa kanyang silya at matiyagang naghintay. Ang bawat tiktak ng lumang orasan sa dingding ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Inisip niya si Miguel, ang kanyang pinsan, ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Ang mga alaala ng kanilang kabataan, ang pangingisda sa lawa, ang paglalaro sa kanilang lumang bahay, ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan,
ay nagsimulang bumalik. Ngunit ngayon, ang bawat alaala ay nababahiran na ng laso ng pagdududa. Habang naghihintay, ginawa ni Eliana ang tanging bagay na alam niyang makakatulong. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinimulan ang sarili niyang imbestigasyon. Hindi niya kayang umupo lang at maghintay. Mayroon siyang isang kaklase noon sa kolehiyo na nagtatrabaho ngayon sa Securities and Exchange Commission. Matagal na silang hindi nag-uusap, ngunit ang desperasyon ay nagbibigay sa isang tao ng lakas ng loob. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, isang pakiusap. Umaasang maaalala pa siya nito. Hi Ana, si Eliana Reyes. Kaklase mo sa accounting. Sana ka lang. Pwede bang humingi ng malaking pabor? Sa kanyang gulat, halos agad itong nag-reply. Ellie, kumusta ka na? Oo naman. Ano yon? Nang may panginginig sa kamay tinype ni Eliana, ang pangalan ng kumpanya. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang sagot ni Ana. Ito ay isang link sa pampublikong database ng SEC. Thank you, Ana. Utang ko sa'yo to. Mabilis niyang reply bago buksan ang link. Samantala sa mansyon abala si Tita Lorna sa kanyang huling mga gawain bago matulog. Habang nag-aayos sa kusina, napansin niyang naiwan ni Miguel ang dala nitong paper bag ng ensaymada sa mesa. Bubuksan na sana niya ito para ilagay sa refrigerator nang aksidenteng mahulog ang isang resibo mula sa bulsa nito. Pinulot niya ito. Hindi ito resibo mula sa panaderya. Ito ay isang resibo para sa isang mamahaling alahas na nagkakahalaga ng ₱250,000 binili kaninang umaga lamang. Para sa isang taong nagsasabing nag-aalala sa pagbagsak ng kumpanya, tila napakaluho naman ni Sir Miguel. May kung anong hindi tama. Isinuksok niya ang resibo sa kanyang bulsa. Hindi alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya'y mahalaga ito. 3:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono ni Rafael. Si Raul. Boss, nakuha ko na, sabi ng investigador. Ang Synergy Solutions itinatag 2 taon na. Ang nakalipas, 2 ang may-ari sa papel, isang Marina Santos na walang record maliban sa pangalan, at ang isa pa, ang pangalan ay Ricardo Almeida. Kumunot ang noo ni Rafael. Ricardo Almeida, walang ganyang pangalan sa pamilya o sa kumpanya. Iyon na nga, boss, pero nang ipasok ko ang pangalan sa iba kong database, lumabas na ang Ricardo Almeida ay pangalawang pangalan na ginagamit ng isang tao sa ilang mga transaksyon sa ibang bansa. Isang alias. Sino, tanong ni Rafael, ang kanyang puso'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang tunay na pangalan niya, boss, ay Miguel C. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakabibingi. Para kay Rafael, ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang anino ng pagkakanulo ay hindi na isang anino. Ito na ay isang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan, nagngingitian. Si Miguel, ang kanyang sariling kadugo. Ibinaba niya ang telepono nang hindi nagpapaalam. Tumingin siya sa litrato ni Isabel sa kanyang mesa. Paano niya ito nagawa sa atin, Isabel? Bulong niya sa kawalan. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pagkalugi ng 5 bilyon. Ito ay ang sakit ng isang nasirang tiwala, isang pinatay na pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Eliana. Naglalaman ito ng isang screenshot. Ang corporate registration ng Synergy Solutions. Nakasaad doon ang mga pangalan na ng 2 incorporator, Marina Santos at Miguel C. Hindi na ito isang alias. Nakapangalan mismo sa kanya. Marahil ay sa sobrang kampante nito ginamit nito ang tunay na pangalan sa lokal na rehistrasyon. Sa ilalim ng screenshot, may isa pang mensahe mula kay Eliana. Sir, nakuha ko na po. Siya nga, sa 2 magkaibang lugar sa syudad, sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang 2 tao ang bilyonaryo at ang kasambahay ay sabay na natuklasan ang parehong masakit na katotohanan. Ang ahas ay nasa loob mismo
ng kanilang bakuran. At ngayon, kailangan na nilang magpasya kung paano ito pupugutan ng ulo. Ang sumunod na araw ay nagsimula ng may kakaibang bigat sa hangin. Para kay Rafael, ang pagsikat ng araw ay hindi nagdulot ng liwanag kundi naglantad lamang sa kalinawan ng pagtataksil na bumabalot sa kanya. Hindi siya natulog. Ginugol niya ang buong gabi sa pagtitig sa mga dokumento. Ang pangalan ni Miguel ay tila isang sumpa na nakasulat sa bawat pahina. Sa ospital, magdamag namang nagbantay si Eliana. Sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor, naging stable ang kondisyon ni Lia ngunit malinaw ang kanilang sinabi, ang operasyon ay hindi na maaaring ipagpaliban pa. Bawat araw na lumilipas ay isang panganib. Ang katotohanan iyon ang nagsilbing panggatong sa determinasyon ni Eliana. Nagkita muli sila ni Rafael sa opisina bago pa man mag-alas 7 ng umaga. Dala ni Rafael ang kape at agahan, ngunit walang sino man sa kanila ang may ganang kumain. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ngayong alam na natin kung sino kailangan nating tipunin ang lahat ng ebidensya para isampal sa kanya. Ano po ang plano niyo, sir? Tanong ni Eliana, na ngayon ay mas kumpiyansa ng magsalita. Kakausapin ko siya, sabi ni Rafael. Dito, mamayang hapon. Gusto kong marinig mula sa kanya mismo. Gusto kong makita niya sa aking mga mata na alam ko na. Subalit si Miguel C. ay hindi isang hangal na kalaban. Siya ay isang ahas na matagal nang nag-aaral sa bawat kilos ng kanyang biktima. Sa opisina ng Alcantara Holdings sa Makati, naramdaman na niya ang pagbabago. Nakarating sa kanya ang balita na si Lia, ang anak ng kasambahay ni Rafael, ay biglaang nailipat sa St. Andrews, isang ospital na kahit ang mga middle-class manager ay hindi kayang bayaran. At ang nag-asikaso ng lahat, si Don Rafael Alcantara mismo. Isang malamig na kaba ang gumapang kay Miguel, ang kasambahay. Bakit biglang naging napakahalaga nito sa kanyang pinsan? Ikinalat niya ang kanyang mga tauhan sa loob ng mansyon at hindi nagtagal ay nakumpirma niya ang kanyang hinala, si Eliana. Reyes ay hindi na naglilinis. Palagi itong nasa loob ng opisina ni Rafael at madalas ang matandang mayordoma na si Lorna ay pinagbabawalang pumasok. Kumonekta ang mga tuldok sa isipan ni Miguel. Ang biglaang interes ni Rafael sa mga lumang financial record, ang kasambahay na may anak na may sakit, ang pera. Naintindihan niya, malapit na siyang mabuking. Sa halip na matakot, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung babagsak siya, sisiguraduhin niyang isasama niya ang lahat sa pagbagsak. Kung hindi niya makukuha ang imperyo, sisirain niya ito nang walang matitira. Tanghali habang abala sina Rafael at Eliana sa pag-oorganisa ng mga dokumento na magpapatunay sa pandaraya, isang tawag ang natanggap ni Miguel mula sa kanyang kontak sa isang malaking pahayagan. Ilabas mo na. Sabi ni Miguel sa telepono, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Lahat ng ibinigay kong impormasyon, ang tungkol sa mga questionable loans, ang mga offshore accounts, gawin mong pinakamalaking iskandalo ng taon. Bandang 1:00 ng hapon, sumabog ang balita. Isang malaking online news portal ang naglabas ng isang exclusive na artikulo na may headline na Alcantara Holdings iniimbestigahan sa posibleng pandaraya, mga utang itinago sa publiko. Ang artikulo na puno ng mga half-truth at direktang kasinungalingan na may ingat na inilabas ni Miguel sa loob ng ilang buwan ay mabilis na kumalat na parang apoy. Sinundan ito ng iba pang mga news outlet. Sa loob ng 1 oras ito na ang pinag-uusapan sa buong business community. Sa mansyon, si Rafael ay nasa gitna ng pagpapaliwanag ng isang komplikadong transaksyon kay Eliana
nang biglang tumunog ng sabay-sabay ang kanyang dalawang cellphone. Ang isa ay mula sa kanyang abogado, ang isa ay mula sa pinuno ng bangko na pinagkakautangan niya. "Rafa, ano itong nababasa ko?" Sigaw ng kanyang abogado sa kabilang linya. "Bumagsak ng 30% ang stocks natin sa unang oras pa lang." Ang tawag mula sa bangko ay mas malala. "Don Rafael, dahil sa mga balitang ito, ang board ay nagpasya. We are calling in all your loans, effective immediately. Mayroon kang 48 oras para bayaran ang lahat." Nabitawan ni Rafael ang telepono. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang huling dagok, ang pamatay na suntok. Ito na yon. Ang planong pag-atake ni Miguel ay hindi lamang pagnanakaw, ito ay isang ganap na pagwasak. Sa pagpapakalat ng tsismis, sinira ni Miguel ang nag-iisang bagay na mas mahalaga pa sa pera, ang tiwala at reputasyon. Napaupo siya ng marahan sa kanyang silya, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng pagkatalo. Tumingin siya sa bintana, sa maliwanag na sikat ng araw, ngunit ang kanyang mundo ay biglang binalot ng kadiliman. Wala na. Bulong niya. Tapos na ang laban. Napanood ni Eliana ang lahat. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Rafael kaninang umaga na ngayon ay napalitan ng isang blangkong kawalan. Ang makapangyarihang Don Rafael Alcantara, ang haring leon ng kanyang industriya, ay sa wakas ay sumuko. Sa sandaling iyon, maaaring natakot din si Eliana. Maaring sumuko na rin siya. Ang kanyang kasunduan kay Rafael ay nakasalalay sa kaligtasan ng kumpanya. Kung wala ng kumpanya, wala na ring pambayad para sa operasyon ng kanyang anak. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabaitan at nagbigay sa kanya ng pagkakataon, hindi awa ang naramdaman niya, kundi galit. Isang matinding galit laban sa inhustisya. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Lumakad siya papunta sa harap ng mesa ni Rafael at malakas na ibinagsak ang kanyang palad dito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nag-angat ng tingin si Rafael na gulat. Hindi, mariing sabi ni Eliana, ang kanyang mga matay nag-aapoy. Hindi pa tapos ang laban. Eliana, hindi mo naiintindihan. Mahinang sabi ni Rafael. Wala na tayong oras. Ang reputasyon kapag nasira, hindi na maibabalik. Mali. Sagot ni Eliana, ang kanyang boses ay puno ng lakas na hindi pa naririnig ni Rafael mula sa kanya. Ang kasinungalingan, gaano man kabilis kumalat, ay kasinungalingan pa rin, at ang katotohanan, gaano man kabagal, ay palaging lalabas. Lumapit siya sa bintana at tinakpan ito ng kurtina na nagdulot ng dilim sa silid. Pagkatapos ay binuksan niya ang lampshade sa mesa na nag-iwan ng isang bilog ng liwanag sa kanilang dalawa. "Sir, tingnan niyo ako," sabi niya, hinintay na salubungin ni Rafael ang kanyang tingin. "Nang gabing iyon, nang makita niyo akong umiiyak, dito ako po ang nasa pinakamababang punto ng buhay ko. Pakiramdam ko katapusan na ng mundo. Pero binigyan niyo ako ng pag-asa. Ipinakita niyo sa akin na kahit sa pinakamadilim na gabi, posibleng makahanap ng liwanag. Ngayon," pagpapatuloy niya ang kanyang boses, ay bahagyang lumambot. "Kayo naman ang nasa dilim. Hayaan niyo naman po na ako ang maging liwanag niyo." "Paano?" Halos pabulong na tanong ni Rafael. "Lalaban tayo," sabi ni Eliana. Ang kanyang determinasyon ay nakakahawa. Hindi gamit ang pera o kapangyarihan na wala na sa atin ngayon. Lalaban tayo gamit ang nag-iisang bagay na hindi nila kayang nakawin, ang katotohanan. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Miguel. "Ito ang ating sandata. Gagamitin natin ito. Hindi para sa mga bangko o sa media. Gagamitin natin ito para sa mga taong pinakamahalaga." Isang plano ang mabilis na nabubuo sa kanyang isipan, isang plano na desperado at mapanganib.
Tatawagin niyo po ang buong pamilya Alcantara. Lahat sila dito ngayong gabi. Ang mungkahi ay tila isang kabaliwan, ngunit sa mga mata ni Eliana, nakita ni Rafael ang isang apoy na matagal nang namatay sa loob niya. Ang apoy ng isang taong walang-wala na, kaya't wala nang kinatatakutang mawala pa. At sa sandaling iyon ang hari ay natutong sumunod sa kanyang alipin. Dahan-dahan tumango si Rafael. Ang kawalan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang maliit ngunit matatag na kislap. Ang huling dagok ay nailapat na. Ang tanong na lang ay kung mananatili silang nakalugmok sa sahig o kung tatayo sila para sa isang huling desperadong laban. Ang gabi ay bumagsak sa mansyon ng mga Alcantara na may dalang hindi pangkaraniwang lamig. Sa malawak na sala, kung saan dati ginaganap ang mga mararangyang pagtitipon ngayon, ay nagahari ang isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang buong angkan ng Alcantara ay naroroon ipinatawag ni Rafael para sa isang emergency family meeting. Naroon ang kanyang mga tiyuhin, mga pinsan at ang matatandang bumubuo sa board ng pamilya. Lahat sila'y balisa, ang mga mukhay gusot dahil sa iskandalong sumabog sa media. Sa isang sulok nakaupo si Miguel at ang kanyang asawang si Sofia. Si Miguel ay nagpapakita ng isang maskara ng pekeng pag-aalala, habang si Sofia naman ay abala sa pag-scan. Sa mga mukha ng lahat sinusukat ang kanilang mga reaksyon na parang isang mga ngalakal sa palengke. Dumating si Rafael sa sala, hindi nag-iisa. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si Eliana. Suot pa rin niya ang kanyang simpleng puting blusa at itim na pantalon, ngunit ngayon mayroon siyang aura ng isang taong hindi matitinag. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang itim na folder. Agad na umalingaw-ngaw ang mga bulungan. Sino yan? Anong ginagawa ng katulong dito? Manahimik ang lahat. Di utos ni Rafael ang kanyang boses, ay umalingaw-ngaw sa buong silid na may bigat at awtoridad. Ipinatawag ko kayo ngayong gabi dahil kailangan ninyong malaman ang katotohanan sa likod ng pagbagsak ng ating kumpanya. At ang katotohanan ay hindi ninyo mababasa sa dyaryo. Lahat ng mata ay napunta kay Eliana. Si Sofia ay tumawa ng mahina, isang tunog na puno ng pang-aalipusta. Rafa, ano to, isang biro? Sabi ni Sofia tumatayo. Nagdala ka ng isang hamak na katulong para magsalita sa harap ng pamilya Alcantara. Baka naman gusto niyang mag-apply para sa aumento. Hindi pinansin ni Rafael ang kanyang panunuya. Tumingin siya kay Eliana at tumango. Ito na ang sandali. Humakbang si Eliana, papunta sa gitna, ang kanyang puso'y kumakabog, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Inilapag niya ang folder sa mesang nasa gitna at binuksan ito. Magandang gabi po. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na ikinagulat ng lahat. Ang pangalan ko po ay Eliana Reyes. Sa loob ng 8 taon, naglingkod po ako sa bahay na ito bilang kasambahay. Ngunit ngayong gabi, narito po ako bilang isang taong nakakita ng katotohanan. Inilatag niya ang unang dokumento, ang kontrata, sa pagitan ng Alcantara Holdings at Synergy Solutions. Sa loob ng 2 taon, ang ating kumpanya ay nagbayad ng 48 milyong piso sa isang kumpanyang tinatawag na Synergy Solutions para sa consultancy services. Ang kontratang ito ay inaprubahan at nilagdaan ni J. Miguel Sai. Tumingin ang lahat kay Miguel nang ngumiti lang. Oo, ako nga. At ipinagmamalaki ko yon. Sila ang pinakamagaling. Talaga po ba? Tanong ni Eliana pagkatapos ay inilatag ang corporate registration ng Synergy Solutions. Dahil ayon po sa rehistro ng SEC, ang Synergy Solutions ay itinatag 2 buwan bago nyo ito kinontrata. At ang isa po sa mga may-ari ay walang iba kundi kayo, G. Miguel C. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Si Miguel ay biglang natigilan, ang kanyang nangiti ay naglaho.
Iyan ay kasinungalingan. Sigaw ni Sofia, tumatakbo palapit sa mesa. Gawa-gawa lang yan. Ngunit hindi pa tapos si Eliana. Inilatag niya ang mga bank statement na nagpapakita ng buwanang paglipat ng 2 milyong piso. Pagkatapos inilatag niya ang personal bank statement ni Miguel na nagpapakita ng mga deposito na may kahina-hinalang halaga sa mga sumunod na araw. Hindi lang po pagnanakaw ang ginawa niya. Patuloy ni Eliana ang kanyang boses ay tumataas sa bawat salita. Sinadya niyang ibagsak ang kumpanya. Inilabas niya ang mga email na nagpapatunay na si Miguel ang nag-leak ng impormasyon sa mga kakumpetensya na naging dahilan ng pagkawala ng isang malaking internasyonal na kontrata. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Ang bawat papel ay isang pako sa kabaong ni Miguel. Ikaw, sabi ng isa sa mga matatandang tiyuhin, nanginginig na itinuturo si Miguel. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Si Miguel ay hindi makapagsalita. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kanyang plano na inakala niyang perpekto ay gumuho sa harap niya ibinunyag ng isang taong hindi niya kailanman itinuring na banta. Sa sandaling iyon ng desperasyon si Sofia ang kumilos. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Eliana. Sino ka? Para manghimasok sa pamilya namin. Sigaw niya ang kanyang mukha'y isang maskara ng galit at pagkasuklam. Dinuro niya si Eliana sa dibdib. Isang hamak na katulong ka lang, basura. Paano ka nangahas na hawakan ng mga papeles na yan? Ang mga kamay mong sanay lang sa paglilinis ng inidoro ay walang karapatang humawak sa mga bagay na para sa amin. Sinubukan niyang agawin ang mga papeles, ngunit mabilis na humarang si Rafael. Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay isang mababang dagundong na puno ng panganib. Bakit, Rafa? Itinatanggol mo ang babaeng yan. Sigaw ni Sofia. Ano siya sa'yo, bago mong laruan, dahil wala na ang asawa mo. Ang huling mga salita ay tumama sa isang sensitibong ugat. Sa isang iglap, ang kontroladong galit ni Rafael ay sumabog. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel. Hindi si Sofia ang sinampal ni Rafael, kundi ang lalaking sanhi ng lahat ng ito. Napaatras si Miguel, hawak ang namumulang pisngi, hindi makapaniwala. Ang pangalan ni Isabel. Huwag na huwag mong isasali sa kabulukan ninyo. Sabi ni Rafael, ang kanyang mga matay nag-aapoy. Ito. Itinuro niya si Eliana. Ang babaeng ito ay mas may dignidad at prinsipyo sa kanyang kalingkingan kaysa sa inyong dalawa sa buong pagkatao ninyo. Ang kaguluhan ay sumabog. Nagtangkang lumapit ang mga tiyuhin para awatin sila. Sumisigaw si Sofia ng mga paninira kay Eliana. Nagkaroon ng tulakan at giitan. Isang mamahaling florera ang nabasag sa sahig. Ang tunog nito'y tila isang hudyat. Sa gitna ng kaguluhan, si Miguel na puno ng galit at hiya ay sa wakas ay sumabog. Oo, ako nga ang gumawa. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Ako nga. At alam niyo kung bakit. Dahil sawa na akong mabuhay sa ilalim ng anino niya. Itinuro niya si Rafael. Palagi na lang si Don Rafael, ang magaling na alkantara. Habang ako ang pinsan, ang katulong niya lang sa opisina. Kinuha ko lang ang dapat ay sa akin. Ang pag-amin ay nagpatahimik sa buong silid. Ang tanging maririnig na lang ay ang basag na paghinga ni Miguel. Ang katotohanan sa wakas ay lumabas sa pinakapangit at pinakamasakit na paraan. Si Rafael ay tumingin sa kanyang pinsan, hindi na may galit kundi may isang malalim na awa. Iyan ba talaga ang tingin mo sa sarili mo, Miguel? Isang anino, dahil ang tingin ko sa iyo ay kapatid. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal. Napaluhod si Miguel, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak ng isang taong nawalan na ng lahat. Tumingin si Rafael sa buong pamilya. Ngayong alam niyo na ang totoo. Sabi niya, ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging kalmado
ngunit may bigat ng isang hari. Mayroon tayong pagpapasya na kailangang gawin. Lahat ng mata ay muling napunta kay Eliana, na tahimik na nanatili sa kanyang kinatatayuan sa buong kaguluhan. Hindi na siya tinitingnan ng mga Alcantara bilang isang katulong. Tinitingnan na nila siya bilang ang tagapagligtas. Ang babaeng sa kanyang tapang at talino ay inilantad ang katotohanan na halos sumira sa kanila. Ang paghaharap ay tapos na. Ngayon, ang paghuhusga naman ang magsisimula. Ang sala na kanina'y puno ng sigawan at kaguluhan ay biglang binalot ng isang mabigat at malagkit na katahimikan. Ang basag na plorera sa sahig ay isang tahimik na saksi sa pagkawasak ng tiwala at pagkakapatiran. Si Miguel ay nakaluhod pa rin, ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Si Sofia naman ay nakatayo sa isang tabi. Ang kanyang arogansya ay naglaho na napalitan ng maputlang takot. Ang pinakamatandang tiyuhin ni Rafael, si Don Alberto Alcantara, isang taong bihirang magsalita. Ngunit may bigat. Ang bawat salita, ang unang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya palapit kay Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga matay nagpapakita ng respeto. Rafael, pamangkin. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pigil na emosyon. Ikaw ang pinuno ng pamilyang ito. Ang desisyon ay nasa iyo. Tumingin si Rafael sa kanyang pinsan na nakalugmok sa sahig. Sa isang iglap, nakita niya hindi ang traidor, kundi ang batang lalaki na kasama niyang lumaki. Ngunit ang nakita niya ay mabilis na naglaho, napalitan ng imahe ni Eliana na umiiyak sa kanyang opisina ng kanyang anak, na si Lia na nakahiga sa kama ng ospital. Ang awa ay napalitan ng katarungan. Umalis na kayo, mahinang sabi ni Rafael, ngunit ang utos ay malinaw na parang kulog. Umalis kayo sa bahay na ito, sa kumpanya, at sa buhay namin. Simula ngayon, hindi na kayo mga Alcantara. Itinayo ni Sofia si Miguel. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng buong angkan, lumakad sila palabas ng mansyon, dala ang bigat ng kanilang pagkakasala. Ang malaking pinto na yari sa nara ay sumarado sa kanilang likuran, isang permanenteng pagsasara ng isang kabanata sa kasaysayan ng pamilya. Pagkaalis nila, hinarap ni Rafael ang pamilya. Ang kumpanya ay nasa panganib, ngunit hindi pa tayo talo. Kailangan kong ayusin ito. Kailangan ko ang inyong tiwala. Isa-isang lumapit sa kanya ang kanyang mga kamag-anak, nag-aalok ng suporta, humihingi ng tawad sa kanilang pagdududa. Ngunit ang pinakamahalagang tingin ay nagmula kay Tita Lorna na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Rafael ang isang pag-aproba na mas mahalaga pa kaysa sa lahat. Nang matapos ang pulong at umalis na ang lahat, sina Rafael at Eliana na lang ang naiwan sa sala. Ang pagod ay halata na sa kanilang mga mukha, ngunit meron ding bahid ng tagumpay. Salamat, Eliana, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na hindi pa naririnig ni Eliana mula sa kanya. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ginawa ko lang po ang tama, sir, sagot ni Eliana. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Rafael. Rafael, ang pangalan ko ay Rafael. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Eliana. Ngunit ang kanilang trabaho ay hindi pa tapos. Kinabukasan ng umaga, ginawa ni Rafael ang pinakamapanganib na tawag sa kanyang karera. Tinawagan niya ang CEO ng internasyonal na kumpanya na nawala sa kanila. Hindi siya nagdahilan. Hindi siya nagsinungaling. Mr. Chen, this is Rafael Alcantara, simula niya. I'm calling to personally apologize. My company was sabotaged from within. Confidential information about our proposal was leaked to our competitor by my own cousin. I have already dealt with him. I know I have lost your trust, but I am asking for a second chance to prove that Alcantara Holdings operates with integrity. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya.
Inaasahan ni Rafael na ibababa na ang telepono. Mr. Alcantara, sabi ni Mr. Chen sa wakas. It takes a great man to admit a mistake. It takes an even greater one to admit a weakness in his own family. I appreciate your honesty. Send me a new proposal by tomorrow. Let's see what you've got. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Rafael ang pag-angat ng isang malaking bigat mula sa kanyang dibdib. May pag-asa pa. Sa gitna ng magandang balitang ito, tumunog naman ang kanyang telepono. Ang ospital. Mabilis niya itong sinagot, ang kanyang puso'y kinakabahan. Mr. Alcantara, this is Dr. Reyes from St. Andrews. Sabi ng boses sa kabilang linya. I'm happy to inform you that Leah Reyes's heart surgery was a complete success. She is now stable and recovering in her room. Ang balita ay parang isang alon ng kaligayahan na bumuhos sa pagod na kaluluwa ni Rafael. Salamat, Doc. Maraming salamat. Hindi na niya sinayang ang oras. Pinuntahan niya si Eliana na nag-aayos ng mga nagkalat na papel sa opisina. Eliana, sabi niya, isang nangiti ang hindi niya mapigilan. Magbihis ka. Pupunta tayo sa ospital. Bakit po? May nangyari po ba? Tanong ni Eliana. Ang mukha'y biglang namutla. Oo, sabi ni Rafael, ang kanyang nangiti ay lalong lumawak. May nangyari. Nagsimula na ang bagong buhay ng anak mo. Ang biyahe papuntang ospital ay puno ng masayang pananabik. Pagdating nila sa pribadong silid ni Leah, naabutan nila itong gising na bagamat mahina pa. Ang mga monitor sa tabi niya ay nagpapakita ng isang matatag at malakas na tibok ng puso. Tumakbo si Eliana. Sa tabi ng kanyang anak, hinawakan ang kamay nito at napahagulgol sa pasasalamat. Anak ko, mahal na mahal ka ni nanay. Nanay, mahinang sabi ni Leah, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi na pumasakit ang dibdib ko. Mula sa may pintuan, pinanood ni Rafael ang mag-ina. Nakita niya ang purong pagmamahalan na nagbubuklod sa kanila at naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng pangungulila para kay Isabel. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang isang bagong uri ng kaligayahan. Ang kaligayahan na nagmumula sa pagiging bahagi ng himala ng ibang tao. Nang kumalma na si Eliana, lumingon ito kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Wala pong katumbas na halaga ang magagawa ko para mabayaran kayo. Rafael, sabi niya. Bayad ka na, Eliana, sagot ni Rafael. Higit pa sa sapat. Lumapit siya sa kama. Magpagaling ka, Leah. Marami ka pang pangarap na kailangang tuparin. Ang mundo ay naghihintay sa isang magaling na doktor na tulad mo. Sa gabing iyon, bago umuwi, nagkaroon sila ng isang seryosong pag-uusap sa isang tahimik na coffee shop sa ospital. Ang kontrata natin ay tapos na, sabi ni Rafael. Nagawa mo ang iyong bahagi at nagawa ko rin ang sa akin. Nalungkot si Eliana. Ibig sabihin po, babalik na ako sa pagiging... Hindi, mabilis na pagputol ni Rafael. Hindi na. Mayroon akong bagong alok para sa'yo. Isang permanenteng posisyon. Hindi bilang consultant, hindi bilang analyst. Huminga siya ng malalim. Eliana Reyes, gusto kong maging bagong Chief Operating Officer ng Alcantara Holdings. Nabulunan si Eliana sa kanyang kape. Ano po, COO Rafael, wala po akong diploma. Isa lang po akong... Isa kang henyo. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng kumbiksyon. At mas mahalaga, meron kang puso at integridad. Iyan ang kailangan ng kumpanya ko ngayon. Iyan ang kailangan ko. Pero ang mga tao, anong sasabihin nila? Hayaan mo silang magsalita, sabi ni Rafael. Sa huli, ang mga resulta ang magpapatunay sa kanila na tama ako, na tama tayo. Tinitigan niya si Eliana at sa sandaling iyon, alam nilang pareho na hindi na sila amo at kasambahay. Sila ay mga kasosyo, mga kaalyado. 2 taong pinagtagpo ng isang krisis na magkasamang babangon mula sa abo mas malakas at mas matatag kaysa dati.
Isang taon ang lumipas. Ang linggo ng umaga ay sumikat ng may ginintuang liwanag sa luntiang hardin ng mansyon ng mga Alcantara. Ngunit hindi na ito ang dating malamig at malungkot na lugar. Ngayon ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak ng bagong lutong pagkain at higit sa lahat ng tunog ng masayang tawanan. Sa malaking dining table na dati bihirang magamit isang pananghalian ang nakahain, sa kabisera nakaupo si Don Rafael Alcantara. Ngunit hindi na siya ang dating taong puno ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang mga guhit sa kanyang mukha ay pinalitan ng mga ngiti. Ang kanyang mga mata, na dati laging malayo ang tingin, ay ngayon ay nakatuon sa mga taong kasama niya sa mesa. Sa kanyang kanan, nakaupo si Eliana Reyes. Hindi na niya suot ang simpleng puting blusa, kundi isang eleganteng business dress na nagpapatingkad sa kanyang kumpiyansa. Siya na ngayon ang kinikilalang Chief Operating Officer ng Alcantara Holdings, isang pangalang gumawa ng ingay at umani ng respeto sa mundo ng korporasyon. Sa kabila ng mga paunang pagdududa, ang kanyang matalas na isip at hindi matatawarang integridad ay nag-angat sa kumpanya mula sa abo at nagdala dito sa bagong taas ng tagumpay. Katabi niya ang kanyang anak na si Leah, 17 taong gulang malusog at puno ng buhay. Ang peklat sa kanyang dibdib ay isang paalala ng isang laban na kanilang pinagtagumpayan. Suot niya ang uniforme ng isa sa pinakamahusay na universidad sa bansa, kung saan siya ay isang first-year medical student, isang scholar ng bayan, at benepisyaryo ng bagong scholarship program ng Alcantara Holdings para sa mga anak ng empleyado. At sa tabi ni Rafael nakaupo si Tita Lorna, hindi na bilang isang utusan na nakatayo sa isang sulok, kundi bilang isang pinararangalang miyembro ng kanilang maliit at hindi pangkaraniwang pamilya. Leah, kamusta ang unang linggo mo sa anatomy class? Tanong ni Rafael habang nagsasali ng juice sa baso nito. Nakakatakot po sa simula, Tito Rafael. Sagot ni Leah, ang mga matay nagniningning. Pero nakakamangha. Isipin niyo po, pinag-aaralan namin ang mismong makina na nagligtas sa buhay ko. Balang araw, ako naman po ang gagawa noon para sa iba. Ngumiti si Eliana, ang puso'y puno ng pagmamalaki. Tumingin siya kay Rafael. Salamat sa iyo, hindi lang buhay ni Leah ang naligtas, pati na rin ang pangarap niya. Pareho nating iniligtas ang isa't isa, Eli. Sagot ni Rafael, isang pag-unawa ang mababasa sa kanilang mga tingin na hindi na nangangailangan pa ng maraming salita. Pagkatapos ng pananghalian, habang naglalakad sila sa hardin, muling binalikan ni Rafael ang nakaraan. Naaalala mo pa ba noong 1 taon? Sabi niya, dito mismo sa hardin na ito, pakiramdam ko ay katapusan na ng lahat. Ang bawat puno, bawat bulaklak ay tila isang paalala ng aking kabiguan. At ngayon, tanong ni Eliana, ngayon? Sabi ni Rafael, huminto siya at humarap sa kanya. Ang bawat bulaklak ay isang simbolo ng bagong simula. Tinuruan mo akong makita muli ang kulay sa isang mundong akala ko'y naging abo na. Hindi po ako. Pagtatama ni Eliana. Tinulungan lang po nating hanapin ng isa't isa ang liwanag na nasa loob na natin pala. Kailangan lang natin ng isang taong maniniwala rito. Sa di kalayuan, nakita nila si Leah na masayang nakikipag-usap kay Tita Lorna. Tinuturuan ng matanda kung paano gumamit ng smartphone. Ang eksena ay simple, ngunit puno ng init at pagmamahal, mga bagay na matagal nang nawala sa mansyon. Nakakuha ako ng sulat mula sa universidad, pag-amin ni Eliana. Tinatanggap na nila ang aking aplikasyon para sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Matatapos ko na rin sa wakas ang aking kurso sa accounting. Kailangan mo pa ba yan? Pabirong tanong ni Rafael. Mas magaling ka pa sa lahat ng propesor ko. Hindi ito para sa titulo, sabi ni Eliana ngumiti. Ito ay para sa akin, para sa babaeng minsan nang binitawan ang kanyang pangarap. Panahon na para balikan niya ito.
Tumango si Rafael na iintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang pagbangon ni Eliana ay hindi lang tungkol sa posisyon o pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang buhay na ninakaw ng mga pagkakataon. Bago magpaalam, may iniabot na isang bagay si Rafael kay Eliana, isang maliit na kahon. Ano ito? Tanong ni Eliana. Buksan mo. Sa loob nakita niya ang isang susi, isang simpleng susi. Iyan ang susi sa opisina, paliwanag ni Rafael. Ang orihinal. Hindi na isang kopya mula sa kusina. Gusto kong malaman mo na ang lugar na yon na dati isang lugar ng iyong pagtatago at pighati ay tahanan mo na ngayon. Isa kang alkantara, hindi sa dugo, kundi sa puso at sa diwa. Naluha si Eliana hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kagalakan. Kinuha niya ang susi. Ito ay higit pa sa isang piraso ng metal. Ito ay isang simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan, isang simbolo ng tiwala, respeto, at isang bagong simula. Habang paalis na ang sasakyan ni na Eliana at Lia, nanatili si Rafael sa may pintuan, pinagmamasdan silang papalayo. Isang taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon nang matagpuan niya ang kanyang kasambahay na umiiyak sa kanyang opisina. Hindi niya akalain na sa gabing iyon, hindi lang ang kanyang kumpanya ang kanyang ililigtas. Iililigtas din pala niya ang kanyang sarili. Nalaman niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng stocks o sa laki ng mansyon, kundi sa lalim ng mga ugnayan na iyong binubuo. Nalaman niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi na sa pag-uutos, kundi sa pakikinig. At nalaman niya na ang mga pinakakaraniwang tao ay maaaring magtago ng mga pinakapambihirang kwento. Tumingala siya sa langit na kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang imperyong halos gumuho ay muling itinayo. Hindi na sa pundasyon ng pera at bakal, kundi sa pundasyon ng katatagan, katapatan, at isang hindi inaasahang pagkakaibigan. At sa bagong imperyong ito, ang dating kasambahay ay hindi na isang alipin, kundi isang reyna.